Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, gawing mabuti ang trabaho, anuman ang ipinagkakatiwala sa atin na trabaho. Maging tayo man ay nasa labas ng bahay, dito tayo nagtatrabaho sa labas, gawin natin ng maigi, maayos ang ating trabaho. O kaya ay mga kapatid natin na dito nagtatrabaho sa bahay, gawin nila ng maayos ang kanilang trabaho sa abot ng kanilang makakaya o sa abot ng ating makakaya. Ayon sa naisalaysay na hadith, naisalaysay ni Abdullah na anak ni Umar, kalugdan sila ng Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Pakinggan ninyong mabuti. Kayo ay maging maingat dahil kullukum ra'in. Ang bawat isa sa inyo ay mayroong tungkulin o pinagkatiwalaan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. At bawat isa sa inyo, ibig sabihin ay lahat kayo, lahat tayo, mas'ulun an ra'iyati, ay tatanungin at ang itatanong sa kanya ay tungkol sa kanyang tungkulin. Tungkol sa ipinagkatiwala sa kanya, sa kanyang trabaho. Katulad ng amir, ang pinuno, ang leader, mayroon siyang tungkulin. Tungkulin niya ang mga tao na kanyang nasasakupan. At siya ay tatanungin sa kanyang tungkulin na ito. Ang lalaki, mayroon siyang tungkulin. Tungkulin niya ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. At tatanungin siya, itatanong sa kanya ang kanyang tungkulin. Ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa. Ang babae, mayroon siyang tungkulin dahil tungkulin niya ang loob ng kanyang pamamahay at ang kanilang mga anak o ang kanyang mga anak. At tatanungin siya, itatanong sa kanya ang kanyang tungkulin na ito. Ang katulong o kaya ay ang mga nagtatrabaho sa bahay ay mayroon silang tungkulin dahil tungkulin nila na pangalagaan ang kayamanan ng kanilang amo. Gampanan nila ang kanilang trabaho sa bahay. Kasi halos ilang oras, mas marami na siya lang o sila lang ang tao sa bahay, ang amo nasa labas. Alagaan ang lahat ng kayamanan ng amo. Huwag pakialaman ang mga gamit o mga kasangkapan o anumang mga kayamanan ng kanyang amo o kanilang amo. Huwag suotin ang mga damit ng kanilang amo kasi mayroong mga katulong sa bahay na pag wala doon yung amo na hinahanap ang mga magagarang damit ng amo kasi alam natin ang mga Arabo ay talagang mamahalin ang kanilang mga suot. Hindi lang katulad sa atin na simple lang ang ating mga suot. Sila, mayayaman sila. Magagara ang kanilang mga suot. Na pag wala yung amo doon sa bahay ay kukunin, susuotin ang suot ng kanyang amo para mag-selfie, mag-picture at ipopost sa Facebook. Na, tingnan ninyo mga kapatid, tungkulin ito na dapat ay pangalagaan. Huwag pakialaman ang anumang gamit ng amo o kayamanan ng amo. Huwag magpapasok ng sinumang tao sa loob ng bahay. Maliban sa may pahintulot ang kanyang amo. Na ang sinumang tao ay tatanungin sa kanyang tungkulin. Tingnan ninyo mga kapatid, i-remind natin ito sa ating mga pamilya. I-remind natin ito sa ating mga kamag-anak o sa ating mga kababayan. Kilala man natin o hindi, na ibig sabihin, dapat
ay pangalagaan nila, huwag nilang pakialaman ang kayamanan, kasangkapan, kagamitan o anumang bagay na hindi ipinapahintulot sa kanila. Sunna Allahilladhi atqana kulla shay. Napakaliwanag mga kapatid. Ang gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay higit na maayos, higit na ganap, higit na maayos, atqan, higit na ganap, maayos, kulla shay, sa lahat ng bagay. Perfect. Sa lahat ng bagay. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Bigyan ko kayo ng isang maikling kasaysayan. Isang mag-ama na sila ay nasa silong ng palmira, punong kahoy o punong palmira. Ang kanyang bunga ay mga dates, no? Yung kahoy niya, yung puno niya. Nandiyan sila sa silong na nakapalibot sa kanila ay mga mga tanim kasi nasa bustan, nasa garden, nasa hardin sila. Ang anak na lalaki, sinabi niya sa kanyang tatay, sabi niya, napapansin mo itong tanim, maliit na tanim, na bumunga, ang kanyang bunga, tingnan mo, napakalaki. Ang tinutukoy niya, yung batik, yung watermelon, yung pakwan, napakaliit lang yung kanyang puno, pero napakalaki ang kanyang bunga. Na napansin mo itong punong palmira, napakalaki. Pero ang kanyang bunga, dates, maliit lang. Parang hindi tugma. Sa palagay niya ay mas mainam na yung itong batik na ito doon sa puno ng palmira. Itong palmira ay dito sa maliit kasi match sila. Yung puno ng batik, pakwan, maliit lang. Mas mainam siya, ganong kaliit sa puno ng palmira, ganong kaliit sa dates ang kanyang bunga. Itong batik naman, itong pakwan, itong watermelon, mas mainam na doon siya sa puno ng palmira kasi malaki yung puno. Sabi ng anak, ano ba ito, itay? Ano ito? Sabi ng kanyang tatay, yan ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na bagamat mayroong hikmah, mayroong wisdom, karunungan na hindi natin alam. Hindi natin alam. Mayroong karunungan. Hindi nagtagal ay naghiga na ang kanyang ang anak kasi nagpapahinga na at humiga rin ang kanyang tatay sa tabi. Dito sila sa silong ng palmira at nalaglag yung dates, yung bunga ng palmira, yung dates, yung tamar. Kasi natuyo na, nalaglag sa kanyang mukha. Sumigaw siya. Naramdaman niya ang sakit. Yung bunga ng palmira, dates, yung tamar, nahulog sa kanyang mukha, naramdaman niya ang sakit, sumigaw siya dahil sa sakit na yon. Anong sinabi ng kanyang tatay? Sabi niya, ihmadillah. Purihin mo ang Allah. Magpasalamat ka sa Allah. Dahil ang nalaglag sa iyo ay dates, tamar, maliit lang. Kung yung pakwan, watermelon, ay yun sa taas, yun ang nahulog sa iyong mukha, anong mangyari sa iyo? Tingnan niyo mga kapatid, nakikita natin yung hikmah. Hindi natin pwedeng pintasan kasi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maayos. Sunnallahilladhi atqana kulla shay. Ang gawa ng Allah, itong nilikha ng Allah, ginawa ng Allah, mga ginawa ng Allah, atqana kulla shay, ay higit na naisagawa ng maayos sa lahat ng bagay. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah.
Pero tayo mga kapatid, tayo, nagiging maayos ba tayo? Nagiging maayos ba tayo sa ating mga gawain? Sa ating mga pamilya, nagiging maayos ba? Sa ating mga trabaho, nagiging maayos ba ang ating pagsasagawa mga kapatid? O kaya ay kapag walang nakakita sa atin ay hindi natin ginagawa ng maayos, at kapag may nakakita sa atin o nakikita tayo ng ating amo, ay ginagawa natin ng maayos. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ayusin natin ang ating trabaho. Sa pamilya natin, ayusin natin. Sa trabaho natin, ayusin natin. Ang anumang ipinagkatiwala sa atin, ayusin natin. Sa lahat ng ating mga gawain, isakatuparan natin ito ng ibig sabihin, maayos, mabuti ang ating paggawa sapagkat ito ay katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.